Hi guys, this is Ren Santiago and yes, I am the narrator of Men to Men Stories. First of all guys, gusto ko lang mag-thank you sa lahat ng listeners ng channel natin. Maraming salamat po sa suporta nyo. Today, samahan nyo ako na ipagpatuloy ang kwento ni na Prince at Cairo. Siyempre by Gino yan. Sana in love ako sa boss ko. Episode 13. Tara, sama ka? Umarte akong binabasa-basa ang mga Take 2 tayo guys. Umarte akong binabasa-basa ang mga dokumentong inabot ni Dad sa akin. Kahit wala pa akong maintindihan sa mga nakasulat dito. Hindi dahil sa bobo ko, kundi dahil sa bigat na nararamdaman ko. Kanina ko pa pinipigilan ang mga luha ko. Nung marinig kong hindi siya galit na nagkarelasyon ako sa kapwa ko lalaki. May pakiramdam akong alam na niya ito noon pa. Dahil alam kong ibinabalita ni Barbie sa kanya ang lahat ng mga nangyayari sa akin sa opisina. Ang isa pang kinabibigat ang damdamin ko ay ang pagbisita ni Dad sa akin. Hindi palagi nangyayari to. Pero ikinagagalak ng puso ko na si Dad na mismo ang lumapit sa akin para kamustahin ako. At ipinaramdam niya sa akin na hindi ako mag-isa. Here's your coffee, Sir Ace, and here's your coffee, Sir Cairo. If you need more time, I'll head out po. No need, Barbie. You can stay. As I was saying, Cairo, I expect the same success with this Luzon project. Just like the NCR one. We can't lose this deal. Are we clear? Yes, Dad. Maybe I'll start with the lease partners and... That won't be necessary, son. Your Prince, your previous secretary has already arranged all of that. You can see all the lease partners he secured on the files before he left. OMG! Hindi mo dapat binanggit yan, Sir Ace. Himatayin ako. Himatayin ako. Baka mahalata tayo, sir. Yes, Sir Ace. As I mentioned before sending the file, Prince has already secured all the lease partners in Luzon before he left. And we've discussed this. Sir Ace, Sir Cairo, if I may, we might encounter some problems along the way due to manpower shortage. So, I propose hiring contractual workers to help make the Luzon project a success. Nagpatuloy ang usapan namin ni Daddy at ni Barbie at plinano ng maayos ang mga susunod na mangyayari. Sa tuwing nababanggit nila ang pangalan ni Prince at ang mga ginawa niya bago siya mawala, ay napapakunot ang noo ko. Nakakaramdam ako ng pagkairita. Minsan naman pagkalungkot, pero madalas, pagkasabik. Tila ba nananaig pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Sa tagal ng pag-uusap namin tatlo, napagdesisyonan kong subukang hanapin si Prince. Alam kong magiging busy kaming lahat pero paglalaanan ko ng panahon ito. Kailangan ko ng sagot. Gusto kong sa bibig niya mismo manggaling na hindi na ako. Na meron na siyang iba. Na hindi na niya ako mahal. Kung ano man ang magiging sagot niya, hindi na importante. Pero gusto kong sa kanya mismo manggaling. Hindi matatahimik ang loob ko kung hindi ko malalaman ang tunay na nangyari sa likod ng masasayang sandali na kami ay magkasama. Hindi ako ganito noon sa mga nakarelasyon ko sa tuwing hinihiwalay nila ako. Pero pagdating kay Prince, para bang hindi ko matanggap na bigla na lang niya akong iniwan sa ere. Na wala ng parang bula at naglaho sa hangin. Hahanapin kita, Prince. Maliit lang ang mundo, kaya alam kong magkikita din tayo. Kaya kong magantay.
Kahit gaano pa katagal. Basta't malaman ko lang kung anong rason. Kung bakit mo ako biglang iniwan. Hindi ako susuko, mahal ko. Hindi kita susukuan. Cairo? Saan? Are you listening? Oh, I'm sorry, Dad. Yes, I'm listening. Where were we again? Kasalukuyan, April 18, 2015. Dude, how long has it been? Tanong ni Robbie sa akin. Habang ako'y umiiyak at lumalaklak ng alak mula sa bote ng whiskey. 3 months? 3 long months. We should have been celebrating our first anniversary today. We should have been happy. We should have been. That's enough, Cairo. I'm sorry for what happened but I think there's a reason behind this. Mabait naman si Prince eh. I may not know him totally but I was able to talk to him before. He doesn't seem to be the type of person to hurt someone intentionally. Pagpapatigil ni Andy sa paglalasing ko. But he did, Andy. He did. Was I not enough? Minahal ko naman siya. I even compromised a lot of things for him. My work, my time, my dignity. Lahat ng kahihiyan ko sa katawan ko nilunok ko para sa kanya. Dahil magkaparehas kaming lalaki. Did he found someone better? Did he just woke up one day and realize that our love was a mistake? What was it? What was the reason? Did he even give me a chance to fight for him? No! Ang sakit-sakit. Dude, we have absolutely no clue but I agree with Andy. There must have been a reason and tama na to, dude. You might kill yourself, oh. 3 boteng whiskey na tong naubos mo. I don't care, Robbie. I want more. Mabuti nga tong si Zoe eh. Noon, at least, tumawag. Pero si Prince, ni ha, ni ho, wala. He just vanished out of thin air. He's just gone. I tried to look for him. Sa kalsada, sa previous workplaces niya, sa mga common friends namin, everywhere. I just need to know, guys. I just want some answers. Mahirap ba yun? Is that too much to ask? For friendship's sake, Cairo, tama na to. Hatid ka na namin ni Robbie sa condo mo. You're totally wasted. Aren't you busy sa work? You can't go on like this, Cairo. You have to collect yourself and prepare for the days ahead of you. Guys, alam nyo, you're the best people in the world. Huwag nyo akong iiwan ah. Iniwan na nga ako ng lahat eh. Kapag kayo nawala, sige kayo. Susuko na talaga ako. Cairo, we won't leave you. Especially at this stage of your life. Ikaw nga yung minsan lang magpakita sa amin ni Robbie eh. You know where to find us. And you know that we're your true friends. Pwede mo kaming lapitan anytime. Just trust that we'll always be there for you. No matter what the reason. Thank you guys ah. Thank you. Buti pa kayo. Salamat sa inyo, Andy, Robbie. Sa puntong ito ng buhay ko, natanggap ko nang wala si Prince. Natanggap ko nang hindi na siya babalik. At natanggap ko nang kailangan ko magpatuloy. Dahil hindi pa katapusan ng mundo. May mga kaibigan pa rin naman ako eh, at pamilyang maaari kong sandalan, anumang oras. Tinigil ko ng paghahanap ko sa kanya. 3 buwan. Makalipas ang kanyang pagkawala at sinimulan ko na mag-move on.
Makalipas ang 2 taon, natapos ko ng matagumpay ang proyekto ng pinagkatiwala ng DK Holdings sa day and night advertising. Kasama ang lahat ng empleyado ko. Kabilang sa mga proyektong ito ang Luzon, Visayas at Mindanao. Nagkaroon kami ng kasunduan na ipagpapatuloy pa ang partnership sa mga susunod pang mga taon. Dahil dito, pinagkatiwala ni Dad sa akin ang buong Cavite branch at napagdesisyon niyang huwag na munang ibalik si Barbie sa QC dahil na rin sa pagiging compatible namin sa trabaho. Mapagbiro si Barbie at dahil sa kanya, hindi naging mahirap sa akin na tanggapin ang katotohanang wala na si Prince. May mga pagkakataong ipinapaalala niya sa akin si Prince pero kung noon iniiyakan ko ito, ngayon, tinatawanan ko na lang. Minsan pa nga, sinasabi niyang maghanda ako sa nalalapit na pagbalik ni Prince. Pero alam kong biro lang lahat ng yun eh. Sa buong panahon tinrabaho ko ang mga projects namin, hindi na rin nagpakita si Sir Duke, ang may-ari ng DK Holdings. Palaging yung representative niya ang nakakausap namin ni Dad at ni Barbie. Halos magkasabay silang nawala ni Prince. Dahil daw nagtungo siya sa Singapore, kasama ang pamangkin niya. Hindi ko kakilala ang pamangkin ni Sir Duke at ni isang beses, hindi rin ako nagtanong sa representative niya. Wala naman itong kinalaman sa trabaho ko eh. Kaya minabuti ko na lang na hindi mag-usisa. Madaling kausap ang representative ni Sir Duke. Kaya naman, napatali din yung trabaho namin. Ako naman nagkakaroon ng pagkakataong makipagmingle sa mga babaeng pinakilala ni Robbie sa akin. Sinubukan kong makipagrelasyon muli pero hindi rin nagtatagal eh. Dahil sa tuwing nalalaman ng mga babaeng pinapakilala niya sa akin na nagkaroon ako ng relasyon sa kapwa ko lalaki noon, bigla na lang ako hinihindian. May mga ilan na tumatagal ng halos 1 buwan pero iniwan din ako dahil hindi ko pinagbigyan sa mga kahilingan nilang may kinalaman sa pera. Wala naman akong plano makipagrelasyon muli sa kapwa ko lalaki. Dahil hindi naman ako bakla. At hindi ko nakikita ang sarili kong mapunta ulit sa ganong sitwasyon. Iba si Prince sa kanila eh. Hindi lalaking tingin ko sa kanya. Kung hindi isang nilalang na kaya kong mahalin, maging anuman ang kasarian niya. Kahit pa nga siguro sabing aswang siya o alien, hindi ako magdadalawang isip na siya ang piliin ko. Ewan ko ba? Hindi ko maintindihan kung bakit nagawa kong umibig kay Prince noon. Siguro, dala na rin ng awa. Umarahil sa pagiging mabuti niyang tao. O di kaya'y dahil hindi siya mahirap pakisamahan. Kaya minahal ko siya. Ang buong akala ko, nakapag-move on na ako mula sa pagkabigo ko kay Prince. Pero sa di inaasahang pagkakataon, araw ng Sabado, habang ako'y nasa Paranaque, natagpuan ko ang kapatid niyang si Jamil na bumaba sa sasakyan sa isang parking lot sa labas ng isang bar. Nang makita ko siya, natuwa ako dahil medyo nag-mature ng kanyang itsura. Tulad ni Prince, pogi din si Jamil. Pero halatang may kaibahan sila. Di hamak na mas matangkad si Jamil kay Prince. At mas malaki ang katawan nito. Kulot ang buhok niya. Habang si Prince naman ay may straight at malambot na buhok. Kaya nga, hindi ko maiwasang pagsilosa ng batang ito noon eh. Dahil hindi sila magkamukha. Sa itsura ni Jamil ngayon, mukhang umaasenso ng buhay niya. At excited akong lapitan siya at tanungin kung ano na ang kalagayan ni Prince ngayon. Nilapitan ko siya at nung akmang sosorpresahin ko, bigla itong nagulat nang makita ako.
Sir Cairo, wala si kuya dito. Relax ka lang. Hindi naman siyang sadya ko dito eh. Kamusta ka na, Jamil? Grabe! Ang laki mo na! Sir Cairo, wala po akong alam. Wala po akong nalalaman. Promise po. Relax ka lang, Jamil. Gusto lang kitang kamustahin. Nasa na nga pala yung kuya mo? Kamusta na siya? Mukhang bubuti na yung buhay niyo ah. Sasakyan mo to? Wala na si kuya. Sumama na kay Sir Duke. Halatang natataranta si Jamil. Tila ba may inilihim siyang hindi ko dapat malaman? At nang mabanggit niya sumama si Prince kay Sir Duke, bigla akong nais kumpirmahin kung sinong Sir Duke ang tinutukoy niya. Sorry Jamila, gusto ko lang sanang malaman na sumama si Prince kay Sir Duke? Sinong Sir Duke? Matapos kong maitanong ito sa kanya, napansin kong naging dismayadong mukha niya. Bigla siyang tumakbo. Nakaramdam ako ng puwersang hindi ko maipaliwanag. At natagpuan ko ang sarili kong hinahabol siya. May detaling kailangan kong maintindihan. Kaya namay hindi ko gustong palagpasin ang pagkakataong ito. Tatanungin ko lang si Jamil kung sinong Sir Duke ang tinutukoy niya. Yun lang. Nang mahabol ko na si Jamil at mahawakan, hindi ko na siya pinakawalan pa na kahit pumipiglas pa siya. Nakaramdam na ako ng kaba dahil malapit ko nang malaman ang katotohanan kung bakit ako iniwan ng mahal ko. Bitawan mo ako. Wala ko kang... Kuya, wala kang makukuha sa akin. Jamil, pakiusap naman oh. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Sinong Sir Duke ang tinutukoy mo? Sir Duke ba yung kliyente namin sa kumpanya? Oo, siya nga. Tanggapin mo na ang katotohanan, kuya. Kalimutan mo na si Kuya Prince. Sa pagkabigla ko, nabitawan ko si Jamil. At hindi ko napansing umalis na siya. Para akong binuhusan ng isang balding tubig na puno ng yelo. At hindi makagalaw sa kinatatayuan ko. Biglang nagbalik ang mga alaala namin ni Prince sa isipan ko. Ang masasayang sandali na magkasama kami. At muli ako nakaramdam ng pagkamuhi. Dahil sa likod ng mga nakaraan namin, may isang malaking kasinungalingang nakatago. Unti-unti ko naintindihan ang lahat. Iniwan ako ni Prince at sumama kay Sir Duke. Iniwan niya ako at ipinagpalit sa mas mayaman. Kaya naman ngayon, may sasakyan ang minamaneho si Jamil. Iniwan niya ako dahil mas pinili niya ang pera kaysa sa pagmamahal ko. Kaya naman pala sabay silang nawala ni Sir Duke. Dahil may relasyon sila at ngayon magkasamang maglalampungan sa ibang bansa. Nagalit ako sa mga sandaling ito. Gusto kong manakit ng tao. Gusto kong makita muli si Prince at marinig mula sa kanyang ginawa niyang pagtataksil sa akin. Gusto kong maghigante at hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nagagawa to. Gusto ko siyang saktan, kagaya ng pananakit niya sa akin. At gusto kong gawin ito sa lalong madaling panahon. Guys, ito ang POV ni Prince ilang oras bago siya tuluyang umalis papuntang Singapore at iwan si Cairo. January 24, 2015. Nang makauwi ako ng bahay at marating ang pintuan sa harap, nakarinig ako ng mga pagtatalo mula sa loob. Dito na kami nakatira ngayon ng pamilya ko, sa Paranaque, sa dati kong tinitiran, matapos kaming lumipat bago magpasko. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong sabihin to kay Cairo. Dahil
Nung nagkaroon na ako ng lakas ng loob na isiwalat sa kanyang buong katotohanan, sinabi niyang mas pipiliin na lang niya na mawala ako na parang bula at maglaho sa hangin. Di bale, nag-iwan naman ako ng sulat doon sa ikalawang drawer ng table niya eh. Pabasa niya sana kaagad yun. Pagbukas ko ng pinto, nadatnan ko ang inaawat ni inay si Jamil, habang papa ko naman ay nakatayo lang. Ang mga kapatid ko naman na si Yumi at Gabi ay nasa isang sulok, magkayakap at umiiyak. Umalis ka dito! Kilala kita eh! Alam ko yung ginawa mo sa kuya ko noon! Alis dito! Sigaw ni Jamil kay Papa habang umiiyak. Jamil anak, tama na. Para sa ikabubuti ng kuya mo to. Hayaan mo na siyang sumama sa papa niya. Nay, hindi ako makakapayag. Hindi ako papayag na iwan kami ni kuya. Alam kong sasaktan mo siya. Nagmadali akong lapitan si Jamil at niyakap ko siya ng napakahigpit. Kailangan niyang maintindihan mula sa akin na para sa kanila itong gagawin ko. Jamil, hindi ganyan ang pagpapalaki namin ni inay sa'yo. Mabait kang bata, di ba? Hindi ka dapat naninigaw sa mas nakakatanda sa'yo. Kuya, huwag ka na lang umalis. Okay naman tayo, di ba? Kahit mahirap lang tayo. Masaya naman tayo, di ba? Bumalik na lang tayo sa dati. Doon sa dati nating bahay. Kuya, please. Huwag mo kaming iwan, oh. Para naman sa inyong lahat ng ito eh. Sandali lang yung 3 taon. Babalik naman ako kagad. At pagbalik ko pa nga ako, hindi na tayo magkakahiwalay, Jamil. Promise mo yan, kuya. Kapag ikaw hindi na bumalik, hindi na talaga kita mapapatawad. Ano ka ba? Babalik nga ako. Huwag ka nang umiyak. Mag-aaral lang naman ako dun eh. Promise, magdadala ako ng napakaraming pasalubong. Kahit wala ng pasalubong, kuya. Basta, bumalik ka. Nang mapawi ko ang galing ni Jamil, saka ko naman ibinaling ang atensyon ko sa 2 ko pang kapatid na noon ay natatakot at ayaw lumapit sa akin. O kayong 2, Yumi, Gabi, hindi niyo ba yayakapin si kuya? Hindi niyo na ba ako love? Sige kayo. Baka pagsisihan yung hindi niyo ako niyakap ngayon. Nagsiiyakan kami na lahat habang nagyayakapan. Dahil sa lumipas sa panahon, ngayon pa lang kami magkakalayo ng ganito katagal. Makalipas ang ilang sandali. Prince, we have to go. All your things are already in the car. I'll wait for you outside. Okay po, Papa. O kayo ha. Magpapakabait kayo. Huwag matigas ang ulo. Lagi yung makikinig kay inay. Matapos ang mga bilin ko sa mga kapatid ko, hindi ko makayanang hindi humagulgol nang makita kong umiiyak din si inay. Kaya siya naman ang nilapitan at niyakap ko. Nay, aalis na po ako. Nay, mamimiss ko po kayo. Anak, hantayin ka namin ng mga kapatid mo ha. Babalikan mo naman kami, hindi ba? Opo, Nay. Babalik po ako pangako. O sige na. Baka malate pa kayo sa flight nyo. Naghihintay na si Papa mo sa labas. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin, Prince. Mahal na mahal ko din po kayo, Nay. Salamat po. Hindi na ako nagdalawang isip. At dali-dali na lumabas. Dahil kung mas tinagalan ko pa, baka hindi ako makaalis.
Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa pamilya ko. Naririnig ko na lang mula sa loob ang iyak ng mga kapatid ko. Na sa ngayon, iiwan ko muna para makasamang muli ang papa ko. Alam kong tama itong desisyon ko. Dahil mas magiging maayos ang lagay namin ng pamilya ko. At sa napakahabang panahon ng paghihirap, ay sa wakas, makakatikim ng komportabling buhay. Fast forward tayo. Sa Singapore. Halos 4 na oras ang biyahe sa eroplano. Mula Naiya, papuntang Changi, Singapore. At nang makarating kami doon ni Papa, sinundo kami ng isang sasakyan. Papunta sa Marina Bay Sands. Kung saan ay pansamantala kaming tutuloy bago lumipat sa condominium. Na nooy kaka-renovate lang. Masyadong pinaghandaan ni Papa ang araw ng pagdating ko dito. Kaya ang daming nakasulat sa itinerary ng mga activities na gagawin namin. Matagal ang pabalik-balik si Papa dito. Mula pa nung buhay pa si Daddy. Dahil nagkaroon sila ng pagkakataong makapagpatayo ng office dito. Wow! Grabe Papa! Ang ganda pala dito, no? Ang linis ng paligid. At bawal palang dumura dito kahit saan. Yes, so don't speed anywhere, okay? Magpahinga ka na muna, Prince. We have all the time in the world to bond starting today. I promise you. You'll never regret coming here. Sobrang saya ng mga naging experiences ko sa Singapore. At hindi lang dito. Nakapunta din ako ng Malaysia, Indonesia, Thailand at Vietnam. Sinulit namin ni Papa ang mga panahong nagkawalay kami. Bago ako magsimulang mag-aral. Hindi naman naging mahirap para sa akin ang mag-adjust sa lugar na ito. Dahil marunong namang mag-Ingles ang mga tao dito. Kahit na minsan, baluktot silang magsalita. Nakakilala ako ng maraming tao. At nagkaroon ng mga kaibigan. Lalo na dun sa office namin. Minahal ako ng mga tao dun. At madami akong natutunan. Gaya ng kung anong uri ng negosyong meron kami. Kung paano pinalalakad ito. At kung ano ang dapat at hindi dapat na gawin. Naging magaan din si Papa sa akin sa tuwing oras ng apprenticeship ko sa kanya. Papa, ano pong ibig sabihin nitong nakasulat sa frame? Ah, yan? That's my favorite Chinese proverb. In fact, it's for you. The man who blames others has a long way in his journey to go. The man who blames himself is halfway there. The man who blames no one has already arrived. Bigla akong niyakap ni Papa at muling humingi ng tawad sa mga nagawa niya sa akin noon. Wala naman siyang dapat ihingi ng tawad eh. Dahil napatawad ko na siya. Noon pa. Mula dito sa Singapore, patuloy kami nakikipag-usap sa day and night advertising. Sa tulong ng empleyado ni Papa na si Sheila. Siya ang gumanap na representative ng DK Holdings. Habang wala kami doon, at sa tuwing may mga bagay na hindi nila nais o hindi nila naiintindihan, ako ang nagsisilbing boses ni Cairo. Kaya naman, naging madali para sa dalawang kumpanya ang magkasundo sa lahat ng bagay. Siyempre, ang mahal ko lang pinag-uusapan dito, no? Kaya tutulong pa rin ako. Kahit pa may hindi niya alam to. Mas pinili ni Papa na hindi ko na muna kausapin si Cairo. Dahil gusto niyang mag-focus muna ako sa mga responsibilities na ibinigay niya sa akin. Sa buong pananatili ko dito sa Singapore. Ang pinapayagan niya lang na gawin ko, ang makipag-video call o makipag-usap kina inay at sa mga kapatid ko. Medyo may katigasan ang ulo ko kaya naman may makailang beses kong sinubukan tawagan si Cairo. Gamit yung bago kong cellphone na bigay sa akin ni Papa. Pero binababaan niya ako ng tawag eh at sinasabihan ng get lost. O di kaya hindi daw siya interesado na bumili sa kung ano man ang binebenta ko.
Hindi ako nagsasalita sa tuwing tinatawagan ko siya. Ang gusto ko lang, marinig ang boses niya. Yung lumang phone na gamit-gamit ko noon, naiwanan ko sa bahay namin sa Paranaque. Hindi ko napansin na hindi ko pala yung nadala dahil nailagay ko ito sa may side table sa ibaba ng malaking salamin sa may entrance kung saan nagkasagutan si Papa at si Jamil. Loobat na yun ang naiwan ko. Binilin ko na lang kay inay na itago muna. At huwag pa anda rin sa panahong wala ako doon. Nung nagkausap kami gamit ang cellphone ni Papa, pagkalapag namin sa Singapore. And that's our episode 13 ng Na-inlove ako sa boss ko. Sana nag-enjoy kayo guys, no? And promise, as much as I can, mag-upload tayo ng mga susunod pang episodes ng story natin na to. At matapos nating marinig yung side ni Prince, mas naintindihan natin kung bakit niya nagawa yung mga desisyon niya. Maaring ginawa niya yon para sa pamilya niya, para sa kinabukasan nila, o para protektahan si Cairo sa mas komplikadong katotohanan. Pero for me, mali pa rin namang iwan ng walang malinaw na paalam eh. Parang hindi ma-justify ng lahat ng yun yung sakit na naramdaman ni Cairo. Kayo guys, what do you think? Comment nga kayo sa baba. Kasi habang si Prince tahimik na nagsasakripisyo sa Singapore, si Cairo naman tahimik ding nasisira sa kakaisip kung bakit siya iniwan. Araw-araw siya naghahanap ng sagot. Sinisisi niya yung sarili niya at pilit na inuunawa kung saan siya nagkulang. Guys, I don't hate Prince ha. I just don't appreciate what he did to Cairo. Kasi mabuti naman tao si Prince at kitang-kita naman kung gaano niya kamahal si Cairo at yung pamilya niya. Pero minsan, kahit mabuti yung intention mo, kapag mali yung paraan mo, may masasaktan at masasaktan pa rin eh. At dito natin mapapatunayan na hindi sapat ang pagmamahal lang para manatiling buo ang isang relasyon. Kasi kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao, kapag iniwan mo siyang punong-puno ng tanong at sakit, unti-unti rin siyang masisira. Guys, this is not about choosing sides ha. Hindi ito tungkol kung sino yung tama o mali. This is about understanding that love without communication can destroy two people who genuinely love each other. Kaya kung mahal mo ang isang tao, huwag mo siyang hayaang mabuhay sa mga tanong na ikaw lang ang may sagot. If you enjoy our story, don't forget to hit like, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga news stories natin. And of course guys, please continue sending your stories sa mentomenstories@gmail.com. Malay mo next time, kwento mo naman ang mabigyan ng buhay dito. Yun lamang po at maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.